Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Wala na itong nagagawa pa itong si Moira kundi tanggapin ang katotohanan na nahuli na ito ng mga pulis at dito ng tangay-tangay na itong si Moira sa mga pulis ay agad itong nagpupumiglas sa kadahilanan na nakababa ito sa sasakyan itong si Moira, ngunit hindi naman din ito nagtatagumpay dahil nabangga naman din ito ng isang motor kung kaya't hindi ito tuluyang nakatakas itong si Moira at tuluyan itong nahuli sa mga pulis at dinala ito sa presinto. At dito nang makarating na ito sa presinto itong si Moira ay agad naman din itong kinuna ng mga picture. At pagkatapos nitong makuna ng mga picture ay agad naman itong ipinasok sa silda at dito nang makapasok na ito sa silda itong si Moira ay agad naman din itong nakikiusap ang kanyang anak na itong si Zoe na wag mo na umano itong ipasok sa silda dahil gusto pa umano nito ni Zoe na makasama ang kanyang mami. At dito pinagbigyan naman din ng mga pulis ang mga pakikiusap ni Zoe sa kadahilanan na pinalabas nila itong si Moira at habang kausap nito ni Zoe ang kanyang mami ay dumating naman din ang kanyang daddy na itong si Dr. Carlos at nag-uusap itong tatlo at habang nag-uusap itong tatlo ay ikipinanlaki ng kanilang mga mata na mayroong biglang dumating ng isang matanda at nang lumapit na ang matanda sa kanila ay ikipinanlaki ito ng kanilang mga mata at nakanganga ito na nakita nila itong si Don Pipi na nasa kanilang harapan sa kadahilanan na agad naman din itong humalakak itong si Don Pipi at agad nitong sinabihan ni Don Pipi na pinaniwala lang umano nila itong tatlo na nakumatos umano itong si Don Pipi at sinasadya umano nito ni Don Pipi upang hindi umano makakatakas itong si Moira at itong si Zoe sa mga krimen na nagawa nito kay Don Pipi. At pati pa itong si Dr. Carlos ay agad naman din itong sinabihan ni Don Pipi na hindi rin umano ligtas itong si Dr. Carlos dahil mayroon din umano itong malaking kasalanan si Don Pipi dahil gusto umano nitong patayin ni Dr. Carlos itong si Don Pipi. Kung kaya't labis-labis naman din itong umiiyak itong si Zoe at nagmamakaawa sa kanyang lolo at agad nitong sinabihan ni Zoe ang kanyang lolo na wala umano siyang kasalanan at hindi umano nito sinasadya ni Zoe nang mahulog umano ito sa bangin ang kanyang lolo at bagkus tinulungan pa nga umano nito ni Zoe ang kanyang lolo na makatakas ngunit ang kanyang lolo lang umano ang hindi sumunod sa kanilang usapan na hindi umano nito idadamay itong si Zoe kung kaya't napilitan umano itong si Zoe na agawin ang cellphone na ginagamit ng kanyang lolo upang tawagan ang kanyang tita Giselle kung kaya't hindi umano nito sinasadya ni Zoe na mahulog sa bangin itong si Don Pipi. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng abot kamay na pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.